Sunod-sunod na ang talo nitong Phoenix Fuel Masters at ang ibig niya sabihin mukhang ready na sila na makipag-trade ngayon sa iba't ibang koponan kabilang na itong San Miguel Beermen. At mukhang interesado daw itong Phoenix Fuel Masters na makuha ang rookie ng SMB na si Chris Miller. Dahil parang nakikita ng Phoenix na ito oportunidad sa kanila para kumuha ng isang scorer. Hindi naman kasi masyadong nabibigyan ng playing time itong si Miller dito sa San Miguel. At kung siya malilipat dito sa Phoenix Fuel Masters, magkakaroon siya ng minuto dyan. At syempre, magkakaroon ng isa pang additional scoring option itong Fuel Masters na magagamit ni Coach Willie Wilson. Kung sino naman ang pwedeng ipalit dyan, sa tingin ko si Kai Balungay ang i-offer nitong si Coach Willie Wilson at yan ang hihilingin sigurado ng San Miguel Beermen. Kung sakasakali, okay na okay ito para dito kay Coach Leo Austria dahil lalong lalaki yung kanyang frontcourt. Baka nga ang mangyari dyan itong si Kai Balungay at itong si Tyler Tio mapunta na sa San Miguel at ang kapalit itong si Miller at si Andreas Kahilig. Ngayon, itong si Chris Miller kapag yan napunta dito sa roster nitong si Coach Willie Wilson at last magkakaroon siya nung tinatawag na tsansa na ipakita kung ano ba talaga ang kaya niyang gawin. Maraming nagsasabi mahusay na player to si Miller, hindi lang nabibigyan ng playing time dito sa San Miguel Beermen. At mukhang ito na nga pagkakataon kung siya ay mapunta dito sa Fuel Masters. Yan, magkakaroon na siya ng mga oportunidad na ipakita kung ano ba talaga ang kaya niya gawin dito sa PBA. Kaya nga, itong San Miguel Beer naman, syempre okay rin sa kanila kung si Kai Balungay ang makukuha nila. Dahil alam din naman natin na ito isang magaling na center. Kaya nga, sabihin na natin magandang trade to para sa dalawang koponan kung sakasakali nga na ito'y matuloy talaga at sa wakas ay mangyari na. Napag-uusapan natin yung mga posibleng pagbabago sa mga koponan. Itong Barangay Ginebra ngayon, baka makuha nila itong tinatawag na first round draft pick nitong Titan Ultra. Dahil itong Titan Ultra ngayon ay nag-undergo ng tinatawag na major revamp sa kanilang roster. Kahit nanalo sila kontra Blackwater Bossing, marami pa rin ang naniniwala na meron pa rin mga changes na pwedeng mangyari dito sa kanilang lineup at kabilang na nga dyan itong pagkuha dito sa ibang players ng Ginebra kapalit ng kanilang draft pick. Baka ang mangyari kasi dito, makuha ng Barangay Ginebra yung draft pick nitong Titan Ultra at ito namang Titan Ultra in return ang ma-acquire nila na itong si Raymond Aguilar. Kita naman natin na kulang na sa big man itong koponan ni Coach Jana Del Cardel kaya nga kung makukuha nila si Aguilar at least magkakaroon sila ng isa pang magagamit na sentro kasama ni Cade Flores. Sa panig naman ng Barangay Ginebra, mabuti nang mag-ipon sila ng mga draft pick ngayon, lalo na at alam natin na medyo magiging matindi ang labanan sa mga susunod na araw para sa posisyonan dito sa PBA at yung pagkuha ng draft pick, yan ang magiging importante para sa kanila. Siyempre, yung future nitong lineup ngayon ng Barangay Ginebra ang iniintindi ni Coach Tim Cone. Kaya nga kung makukuha niya at magagawa ng paraan na ma-acquire yung draft pick nitong Titan Ultra, yan ay kanila nang itutuloy. Kaya nga isa ito doon sa mga masasabi natin talaga na magandang tsansa ng Barangay Ginebra para sabihin na natin ihanda na yung future ng kanilang koponan. At ito naman ay isa doon sa mga bagay talaga na inaabangan ng mga fans ngayon nitong Barangay Ginebra, lalo na at alam naman natin na itong si Coach Tim Cone always nakafocus yan dito sa mga positives na pwedeng mangyari dito sa lineup ng Barangay Ginebra at yung pagkuha nga dito ang good news. Samantala naman itong TNT tropang 5G, ano nga bang nagiging problema dito kay Jordan Heading dahil halos 2 games na ito naglaro pagkatapos na hindi na nag-suit up para dito sa TNT. Ang huling balita ay meron itong mainiindang ma-injury kaya nga marami naniniwala na kinakailangan pa ng isang point guard ni Coach Jot Reyes. Walang duda na napakahusay nito si Jordan Heading pero para marami nakapansin na ito pala parang injury prone kaya nga hindi ito masyadong nakapaglalaro at contribute dito sa lineup ng tropang 5G. Isa yan dito sa mga pinoproblema ngayon ng TNT lalo na at alam nila na magiging mas mahigpit pa yung mga laban sa mga susunod na mga araw. Ngayon naman, pagdating dito sa actual lineup ng TNT, yan ngang dahilan kung ba't nila kinuha itong si Gio Halalon. Marami nagsabi kaya kinuha si Halalon dahil injured pa si Castro. At totoo yan.
Pero ito rin namang si Jordan Heading ay meron ding mga injury at hindi pa guaranteed kung kailan ito magiging 100%. Kaya nga maraming naniniwala talaga na isa na siya dun sa mga pupwede na dahilan kung bakit kukunin pa ng TNT itong si Barefield o kaya si Bolik. Dahil kahit nandiyan na si Jordan Heading, kung ito'y palagi nagkakaroon ng injury, abay magiging problema talaga yan para sa TNT. Nakita natin nung finals kontra San Miguel, nagkaroon ng injury kaya hindi 100% ang nilaro ni Jordan Heading at yan ang dahilan kung bakit ngayon itong San Miguel itong TNT tropang 5G pinag-aaralang mabuti kung magagawa nila ng paraan. Acquire pa ng iba pang mga point guard. At isa yan dun sa mga sabihin na natin na may plano na pinag-iisipang mabuti ditong si Coach Jot Reyes. At syempre ang management ng MVP Group, pinag-iisipan at pinag-aaralan din yan palagi para masiguro nila na hindi sila yung magkakaroon ng mga issues in the future. Ang Magnolia Chicken Templados naman, matunog na matunog yung balita na baka may interest din silang makuha itong si Juan Gomez de Leaño dito sa Converge Fiber Xers. Alam na natin nasa kanila itong si Javi, pero ano nga kahit makuha nila ang magkapatid na De Leaño Brothers at maglaro na yan para dito sa Magnolia Chicken Templados. Isa yan dito sa mga magagandang na makikita natin na pwedeng gawin nitong Magnolia lalo na at ang masasabi natin, kinokonsidera na sila na isa dito sa mga legitimate title contenders ngayon. Kung sakasakali na yan ay gawa ng Magnolia ng paraan at makuha nila itong si Juan Gomez de Leaño nang hindi tinetrade to si Javi, magiging isa na ito sa pinakamalaking accomplishment nitong si LA Tenorio. Kung sakaling maglaro nga ang De Leaño Brothers dito sa Magnolia, magta-transform sila at magiging isa kaagad-agad dito sa mga legitimate title contenders. Kaya nga maraming naniniwala na itong Magnolia gagawa yan ng hakbang para ito'y matuloy. Dahil syempre hindi naman magiging biro yung tinatawag natin na sabihin na nating objective ng Magnolia na manalo talaga ng championship. At kung ito'y magagawa nila, sigurado na magsasaya ang mga fans ng Magnolia. Hindi naman magiging madali syempre yung daan patungong kampyonato, alam niya ni Coach LA Tenorio. Pero yung pagkuha dito kay Juan Gomez de Leaño, magiging isa yan dito sa mga hakbang na pwedeng gawin itong Magnolia Chicken Templados para ito ay matuloy talaga. Kaya aabangan natin kung ano ang gagawin ng Magnolia para maengganyo itong si Coach Delta Pineda na i-trade na itong si Juan Gomez de Leaño dito sa Magnolia. Siyempre ang magiging point of contention dito kung sino yung i-offer na kapalit ng Magnolia para naman dito kay Juan Gomez de Leaño ng Converge. At bago tayo magwakas ay batiin na natin yung ating mga taga-subaybay katulad nitong sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Monde Guzman, si Katsakino Ducusin, si Malyari Mascariñas, si Anthony Alon, si Ireneo Salangsang, si Michael D. at yung iba pa nating mga regular na mga viewer.